Okay. Magsusubok tayo ngayong araw na to. Nilagyan natin ng konting Clorox yung tubig. Yung tubig na may sabon, nilagyan natin ng konting Clorox. At siyang pampupunas natin sa mga sisiw natin. Kasi, napapansin natin, yung mga alaga nating pabo, yung mga sisiw, yung mga nagkaroon ng bulutong at saka ng sipon, ginagamot naman natin kasi bihira na tayo nakakapagpainom dito ng merong oregano, dahil yung oregano natin nandun sa ating backyard farms, kaya bihira dito makapagpainom ng oregano. Effective sana yung oregano, tsaka yung oregano natin doon parang ayaw nang tumubo. So pagka may mga bulutong tayo, yung mga sisiw natin ng pabo, pagka isang buwan na at may bulutong, pinapainom natin ng Thymol. Tapos ganoon din yung mga natututunan nating tinuturo sa atin sa Facebook ng ibang nag-aalaga rin ng pabo. Painumin mo raw ng paminta, tatlong buong paminta, may bilang pa yun, ha. Tapos ay dito Premoxil. Akong ginagawa ko, tinutuklap ko pa yung mismong bulutong niya, kagaya nung nandun, yung mga nandun, tinutuklap ko pa yung bulutong nun mismo, tapos sinasabong ko, pinapahira ko pa ng pamintang durog. Natutuyo naman, yun nga lang, pagka masyadong matagal na, inabot ng mahigit 2 linggo, yung bulutong lalo na sa mata nung mga alaga natin, pabo o manok man, minsan di na nakaka-recover, na nabubulag na. So ngayon, nagpupunas tayo ng merong sabon at saka merong kaunting Clorox. Ayan, walang nagturo nito, naisipan lang natin para hindi lang pamugaran ng bakterya, kung bakterya man ang pinagmumulan ng mga sakit kagaya ng bulutong. Kasi para ma-prevent, ang ginagawa natin prevention, kahit ganito palang kaliit, nilalagyan na natin ng Thymol, binababara natin ng tablet na Thymol yung kanilang inumin. Ay iniisip natin, kahit wala pa siyang bulutong, at least ma-prevent yung bulutong. Pero napapansin natin, nagkakaroon pa rin. Wala namang definite kung saan talaga galing. Kagat ba talaga ng lamok? Galing ba siya sa sipon? Pero isa lang mapapansin natin, pagka merong sipon, kasabay na yung bulutong. Ngayon, minsan, nag-iisip din tayo, bulutong ba talaga yun o parang allergy ng sipon? So, susubukan natin to, maliit pa lang, tatsagayin lang natin lahat sila, lilinisan natin kung kaya ng araw-araw, kung kakayanin natin, kasi ang problema nito pag marami ka ng alaga. Pero kung kakayanin natin, pipilitin natin. Yan, lilinisin natin ang gusto yung mata niya, kasi madalas dyan sa pilik mata nag-uumpisa, tapos sa may ilong. So yan, lilinisin. Meron din namang nagkakaroon sa paa, lalong-lalo na dito sa may, ano man tawag dito, tuhod din ba sa kanila to? Baliktad eh. Sa atin tuhod to eh. Ewan ko na sa kanila kung tuhod din ang tawag dito. Madalas dito sa joint na to nagkakaroon. So linisin natin. Ayan. Yung iba, nililinis din natin to. Ang may mga sakit na natin, yung may mga bulutong, yun nandun sa baba. Pero ang ginagawa natin, ang paglilinis natin, simula dun sa walang mga sakit pa. Yan, wala pa mga sakit, so lilinisin natin. Tapos, pababa siya hanggang makarating tayo dun sa may mga bulutong na talaga. Obserbahan natin dito sa mga
inumpisahan natin linisin ng ganito kung meron bang magkakabalutong sa kanila, mga isa, dalawa o tatlo, titignan natin para malaman natin kung effective ba itong naisip natin na linisin silang parang baby. Kasi mga ang tao pag gusto mo healthy yung baby mo, di ba? Mayat maya mo nililinis, pinupunasan. Ano tawag dito, maligam-gam na tubig, umaga, tanghali, minsan sa gabi bago matulog, ganun din. So gawin natin siya parang baby rin. Total baby pa rin naman talaga sila. Yun nga lang, talagang matrabaho ito. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko sigurado kung ma-maintain ko ba to. Pero kailangan ko magsubok kasi magastos. Tapos ngayon ang ginawa ko para hindi masyadong malangaw yung pagkain nila, kung kailan lang sila magingay. Parang tao rin, pagka gutom, maingay. Pagka maingay na, yun, patutukay na natin. Kasi ang tendency, pagka masyadong maraming pagkain, tinatapon lang nila, tapos nilalangaw. Sayang din. Makakaipon pa rin ng 1 kilo sa loob ng 1 linggo, yung mga natatapon lang So, ganun ang ginagawa natin. At saka, para hindi masyadong kumalat ang bakterya kung meron man. Pati yung inuman, pagka yung pagkakain lang, saka lang natin pinainom. Pero mas maraming save ng inumin para hindi naman masyadong mahuhaw. Yan ang ginagawa natin. Tingnan natin kung effective. Ngayon naman, bubagyo kahapon, aba muna natin ito dito. Dahil bumagyo kahapon, teka, bukas pa yung zipper. Bumagyo kahapon. At eto na yung mga pabo natin. Kinulong muna natin sila rito. Sinahan muna natin to. Kaso may mga nakalusot na makukulit na mga manok. Kasi binaha ito kahapon. So pagka ganyan binaha, yan ang nagiging itsura pagka hindi sementado. Maputik. So just imagine kung naandyan sila lahat, puro putik yan. Kagaya na itong mga manok na ito. Maghapon yan dyan. Maya maya puro putik na yan. Tapos manghihina. Yan. Pero mukhang patuyo na naman. So yun naman dito, pinutol natin yung mga maliliit na kawayan. Kasi kagabi kasagsaga ng ulan, halos 2 days na o 2 nights nang nag-uulan. Doon sila nakasiksik sa mga ilalim ng kawayan ay nababasa. Kaya 2 gabi silang nababad. Hinabulan na lang natin kagabi ng tolda para mabawasan naman yung kanilang pagkakababad sa ulan. So ito sila ngayon. Lagay muna natin dito. Diyan muna sila. Lagyan natin ng sapin dahil itong part na ito, lagyan natin ng plastic matting. Yung part kasi nga malambot din yan. So ang tendency niyan, pagka ganyan pabalik-balik sila, mapuputik yan. Kaya kung hindi tayo naglagay niyan at hindi natin kinulong dito, sigurado ang dudusig niyan itong mga to ngayon at saka puro putik na itong mga to. So pagka tuyo na ito, saka natin pakakawalan ulit. Yan ang natutunan natin. Kasi pagka ganitong tag-ulan, yan isa sa malaking problema sa mga nag-aalaga ng pabo. Pagka umulan, mga nag-aalaga ng pabot manok, mga nakaka-relate yan. Lalong-lalo na yung walang masyadong budget sa paggawa ng kulungan. Yan ang number 1 kalaban. Pagka umulan, mababasa, mapuputikan. Pagka naman tag-init, sobrang init, kailangan mo ng lilim, ma-heat stroke naman. Kaya sana walang mamatay dito sa mga to dahil yung iba 2 gabi nababad sa tubig ulan.